problems in the backboard. May vuelo si Air Force! Wow! Tomahawk jam! Naaalala nyo pa ba siya? Ang minsay naging tagapagpabuhay ng crowd ng Barangay Ginebra dahil sa mga pambihirang dunks niya. Bago nga magka-dunker wing na Jamie Malonzo ang Ginebra, ay nagka-Chris Ellis muna. Pero paano nangyaring mula sa pagiging basketball player niya at nabansagan pa sa PBA na Air Force Ellis ay nauwi sa totoong pagiging Air Force? So eto nga ang istorya ng isang Chris Ellis. Chris Ellis. Siya nga ay produkto ng Mary Hardin Baylor. May taas na 6'4" at kasalukuyang may bigat na 185 pounds. Kasalukuyan nga po itong 36 years old na. At bago pa man ito pasukin ang PBA ay naglaro nga muna ito dito sa PBA D-League para sa team ng NLEX Road Warriors, na kung saan dito humataw na agad si Chris Ellis, na kung saan ipinakita niya ang kanyang legacy at ang dunking abilities. So sa team na ito, ilang kampyonato din ang napanalunan ni Chris Ellis. At sa champion team na ngang ito, ilang sa mga bigating player nga ang nakasama niya rito ay ang tulad nila Ian Sangalang, Calvin Abueva, and Cliff Hodge. So naging parte nga rin po itong si Chris Ellis ng Philippine team, kung saan nakatulong ito para sa pagkuha ng gintong medalya para sa Pilipinas taong 2011. At taong 2012, dito na nagpasya si Chris Ellis na sumali para sa 2012 PBA Rookie Draft, na siya namang dinraft ng Barangay Ginebra San Miguel bilang pang 6 overall pick sa first round ng liga. So sa kanyang unang taon kasama ang team na nag-draft sa kanya na Barangay Ginebra, at bilang rookie ay nagpakita si Chris Ellis ng potential nang maipamalas niya ang kanyang high-level athleticism at great perimeter defense. Dalawang bagay na swak para sa run and gun system na pinatatakbo noon sa Barangay Ginebra. So sa rookie year ni Chris Ellis, nag-average nga siya ng 8.1 points per game, 4.7 rebounds per game, and 1.4 assists per game, na kung saan nakapaglaro ito total of 41 games. Pagpasok ng Philippine Cup ng 2012 to 2013, nagtala ang Ginebra ng 7-7 record at umabot sa playoffs, kaya lang nalaglag pa rin sa first round. At pagpasok ng Commissioner's Cup, nakuha ng Barangay Ginebra ang 7 seed, so import pa nila noon itong si Vernon Macklin. Sa quarterfinals ay nagawa nga po nilang manalo kontra Ross, at pagdating ng semifinals ay nagawa muli nilang manalo kontra naman sa Talk and Text tropang Texters. Kaya lang pagdating ng finals, bigo sila Chris Ellis makuha ang kampyonato dahil tinalo nga sila ng Alaska Aces. During that time, si Chris Ellis nga ang isa sa mga tinitingnang crucial piece ng team dahil sa kanyang kakayahan maglaro sa mataas na antas sa parehong dulo ng court. At mula noon ay patuloy na nga po na naging importante or naging important piece si Chris Ellis sa team ng Barangay Ginebra San Miguel, na siyang nagresulta para nga po sa sunod-sunod na playoffs appearance ng team sa mga sumunod na season or taon. So naging malaking impact rin sa laro nga po kung titingnan ang naging papalit-palit ng coach ng Ginebra. So yung taas at baba ng performance niya hindi naging magandang resulta. Pero dahil nga sa kanyang kasikatan nung mga panahong yon, nakapaglaro rin ito sa tatlong All-Star game noong 2013, 2014 at 2017. At noong 2013, tinanghal nga siya bilang PBA All-Star Slam Dunk Champion etong si Chris Ellis, na kung saan tinalo niya rito etong mga katunggali niya na sila Arwin Santos, Elmer Espiritu, Cliff Hodge at etong si Calvin Abueva. At pagpasok ng 2015, naging part na nga po si Coach Tim Cone ng Barangay Ginebra San Miguel, na siyang tumayong bagong head coach noon. At sa Governor's Cup taong iyon, naputol na ang kanilang 8 taong pag-iintay para sa muling kampyonato dahil sa game winning shot nga po na binitawan natong si Justin Brownlee, kasalukuyang import nila noon. Pero
Ang hindi alam ng marami, iyon na rin ang pinakamalungkot na parte ng karir nitong si Chris Ellis para sa Ginebra dahil sa pagbagsak ng playing time nito dulot sa napunta ito kay Justin Brownlee na siyang kaposisyon niya. At noong conference na iyon ay 32 games na lamang po ang nilaro ni Chris Ellis buong season. Parte pa nito ang pagtama sa kanya ng injury at naging factor din yung sistema nitong si Coach Tim, kaya naman bumaba ang naiaambag niya dito sa team. Kaya namang taong 2017 ay tuluyan ang na-trade ang tinaguriang The Air Force Ellis ng Barangay Ginebra patungong Blackwater kasama si Dave Marcelo. At napunta naman sa Ginebra etong si Art de la Cruz and Raymond Aguilar. So balitay, nakapag-ensayo naman ng isang beses sa Blackwater ang nasabing manlalaro. At after noon, hindi na siya muling nasilayan pa. At balitay, na-diagnose ito ng acute renal disease na isang kidney issue. At mula noon ay hindi na nakitang maglaro si Chris Ellis sa PBA. Pero after 2 years, muling nakita si Chris Ellis na maglaro ng pro basketball sa liga sa Thailand para sa team ng Luang Prabang sa TBSL, na kung saan muli niyang naipamalas nga po ang kanyang pagiging athletic sa laro at great perimeter defender, gaya na lamang ng ginagawa niya dati, na kung saan makikita mo sa kanya ang pag-improve ng perimeter jumper niya, na kung saan kitang kita sa unang laro niya ang mataas na antas at intensity nga ng kanyang opensa at rebounding skills. So sa unang game niya nga rito, kumamada agad itong si Chris Ellis ng 19 points, 10 rebounds at 6 assists. At March 2020, muling nakita itong si Chris Ellis na kasama ang dati niyang teammate sa Barangay Ginebra na si Greg, na parehong nag-e-ensayo. At dito kayo magugulat, taong 2021 siyang isinabuhay mismo nitong si Chris Ellis. Ang naging moniker nito noon na sa Ginebra na Air Force Ellis, na kung saan naging parte ito ng US Air Force. They go to Ellis! Air Force Ellis has taken flight inside the big dome! Yan ang kailangan ng what a slam dunk here by Air Force Ellis from the big. At bago nga ang lahat, baka naman po pwedeng makahingi ng isang subscription para sa ating channel, or paki-follow na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga basketball update. At kung ito na may makakabigat para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po. Maraming salamat po.